Sa pahayag muli ni Yuan Chiwen dahil ang lugar na ito daw ay orihinal na isang normal at maliit na mundo lamang. Dagdag pa niya ng sumalakay ang masasamang demonyo sa mundong ito ang alyansa ng immortal na kaharian. Ay nagkaroon lamang ng sapat na panahon upang ilikas ang mga katutubo ng kaharian na ito. Pagkatapos ang hindi mabilang na malalaking labanan na sumunod ay humantong sa ganap na pagkawasak nito. Natinugunan din naman ito ng bida at sinasabi sa Yuan Chiwen. Kung hindi man matalo ang masamang Taisho Demon na iyon posible ba kaya maging ganito rin ang kahantungan ng Tianyan Continent. Na di naman ito itinanggi ni Yuan na possible nga ito. Pahayag muli ng bida sa mga tao nito na pagbutihin daw nila ang pagsusumikap dahil sa nakasalalay sa mga kamay nila ang Tianyan Continent para protektahan ito. Nasumagot din naman ito si Sun Yulian wika niya pa sa kanyang master. Natitiyakin niya at sisiguraduhin na pagbutihin niya pa ang kanyang mga kasanayan. At perin makatulong din siya sa larangan ng digmaan laban sa mga Taisho Demon. Nasumagot din naman ding itong aso na magsusumikap din daw sila para mapabuti at mapadali ang kanilang paglakas. Na ganun din naman ang pahayag ng dalawang matanda. At sa kabilang banda na habang unti-unti na rin ang pagkawala ng hamog na tinatawag nilang blood mist. Sa pahayag muli dito ni Yuan Chiwen sa bida na ito na daw ang kuta ng Immortal Realm. Mga buong alyansa ng mga may puwersa sa larangan ng labanan ng Blood Mist. At ito rin ang itinilagang command headquarters. Napahayag din naman ng bida sa Yuan Chiwen na pagkatapos ay maaari ring silang magpahinga. Dagdag niya pagkatapos nito susunod tayo sa larangan ng digmaan sa pagitan ng mga demon at mga walang kamatayan. At sa kabilang banda sa Ancient City Town Square. Habang may pagtitipon sa mga cultivator na mga immortal. Isa nga rin dito ang ating bida at kasama din si Yuan Chiwen. Pahayag ng nasa harap nila ang Immortal Realm. At ang Emperador ng Langit ay nag-utos na ang mga taong mahusay na gumanap sa larangan ng digmaan ay tatanggap ng mga gantimpala mula sa 33 Heavenly Immortal Realm. Dagdag pa ng matanda ang may dakilang mga talento at henyo ay mga kahangahangang gawa ng langit. Dagdag niya muli na huwag pababayaan ang mga matandang Daoist at huwag ibaba ang Immortal Emperor at ang Hari muli sa pangunguna ng matanda para pasiglahin ang mga papasok sa digmaan. Wika niya muli ngayon maghanda para sa isang mahusay na krusada. Lalabas tayo at talunin ang mga masasamang demon na iyon. Nasinigaw naman din nilang lahat na handa na silang makipaglaban at ikinararangal nila makasama na makipaglaban si The West Sage Zuan. Makalipas ang mga ilang sandali kanya-kanya na nga sila nagsibalak sa mga kanilang sasakyan upang makipaglaban muli. At sa mensahe naman din ng bida na aalis na rin daw sila, at sa naninibago din na si Matandang Song sa mga nakikita niya sa baba. Mungkahi niya din na ito na ba daw ang larangan ng digmaan sa pagitan ng mga immortal at mga demon. Dahil pala sa baba na natatanaw ni Matandang Song nagkalat nga din ang mga sasakyan ng mga halimaw. Bukod din doon sinasabihan din sila ni Yuan Chiwen na maghanda sa pakipaglaban at protektahan ang mga sarili. At di kalayuan may bigla na lang nga may sumabog sa barkong himpapawid dahil tinamaan ng lighting. At sa pagpikiti nila dahil nagsimula ang labanan agad rin naman ito nanabik sa Sun Yulian na makipaglaban. Na agad din naman nagsibaba ito sila Sun Yulian na kasama itong matabang baboy. Habang sinasabihan sila ng bida na mangyaring panatilihin mag-ingat. Sa pahayag din ni Yuan Chiwen dito sa bida dahil napakaraming immortal at Taisho Demon ang bumagsak sa larangan ng digmaan sa pagitan ng mga immortal at demon. Ang mga alituntunin ng dakilang daw ay maaaring maging mas magulo pa dito at sugpuin ang paglilinang ng lahat. Kaya dapat mo ring tiyakin na bigyang pansin ang iyong sariling kaligtasan. Na pinahayag din naman ng bida kay Yuan Chiwen at sabay bunot sa sandata sa likod. Tulad ng nararapat sa iyo at nagkataon na kailangan nating ipagpatuloy ang ating kompetisyon mula kanina kung saan walang napagdesisyonan na nanalo. At sa pangunguna ng bida agad na nga itong bumaba tungo sa mga demon. At sa pagbaba niya din naman sinasalobong agad siya ng demon na tutuwa pang makita ang bida nito. Subalit niningitian lang naman ito ng bida at napabulong sa sarili nito na hindi alintana kung magiging maganda o hindi ang mga gantimpala ng Immortal Emperors. At ngayon nandito ako para anihin ko ang mga POINTS ng Sword Domain at palakasin ang kanyang sarili. At sa pagsugod ng dalawang demon sa bida iwas lang naman niya dito ang kanyang sandata. Dahilan magkapunit-punit at nagkaputol-potol ang mga katawan ng mga demon. At sa mga nakakakita din niya sa mga kasamahan niyang immortal napasabi din siya muli na karapat-dapat silang papurihan bilang mga dakilang may talento. Dagdag pa niya na walang kahirap-hirap din pinapatay ang mga demon sa mga nakakakita ng bida. Maganda rin ang pinapakita nila sa larangan ng digama na ito. At sa paghabol din ni Yuan Chiwen sa bida bigla nga ito nagsalita na. Silang lahat ay mga pinili ng Upper Nine Realms. Ang Heavenly Immortal Realm.
Dagdag pa niya gayunpaman kung patuloy kang magpapatuloy sa ganito. Hindi ka naaabot sa punto na maaari kang makipagkompetensya sa kanila lalo na't makipagkompetensya sa akin. Na sinagot naman din ito ng bida na pagkatapos nito ay mukhang kailangan niyang ibigay ang lahat mula ngayon. Sa kabilang banda habang patuloy pa din sa pagdada ng mga demon. Tulad ng nakasa sa barkong himpapawid na tila ay natutuwa pa sa mga kaganapan. Wika din ng isang ito ang mga ulat mula sa ibang mga larangan ng digmaan ay naipadala na. Lahat ng may mga talento sa walang kamatayang kaharian ay dumarating sa mga larangan ng digmaan ng napakarami. Na sinagot din naman nito ng kasamahan niya. Gusto niya lang lumaban ng maayos at tamasahin ang magandang laban. At i-enjoy ang tagumpay na resulta ng paghihiwalay ng kalaban. At sabay ding tinutugan nito ang kanyang kasamahan at pahayag niya muli dito. Wala siyang pakialam kung anong uri ng mga masasamang ideya ang nasa isip ninyo. Dagdag pa niya ngunit mas mabuting huwag ninyong hadlangan ang kanyang kasiyahan sa labanang ito. At sa diri naman din ito na sindek ang isang ito. At sinasabi pa niya na sabay tumatawa at paglabas din ng aura sa mata nito. Huwag kang mangamba di ka mabibigo sa pagkakataon na ito. Dagdag pa niya na sinasangga ang sandata ng kanyang amo. Sa lalong madaling panahon marami pang mga kaaway ang darating sa kalaliman ng Blood Abyss. At masisiyahan ka sa labanang ito na kung ano man ang kagustuhan mo. Na sinagot naman ng namumuno nilang ito na mas mabuting narinig din daw na maging ganito. Dagdag pa na niya habang hinahawakan ang ulo ng tauhan niya. Kung hindi mahahanap kitang basura ka na laging nagtatago sa madilim na sulok at dudurog ka. Na kinatakot naman ng may dalang-dalang kahoy. At walang ding alinlangan sumusugod na nga ang namomono ng mga demon kasama ang kanyang nasasakupan. Habang naiiwan din ang may dalang may kahoy at pinagdadaan umalis ang mga kasamahan niya. At sa paglalaho niya din ang habilin pa niya sa nanggugunang pinono na ang sabi niya itong labanan na ito ang magiging iyong huling yugto. Balik sa bida na habang bigla din siyang natigilan dahil sa may nararamdaman siyang kakaiba wika niya. Parang may mga mata na tumitingin sa kanya ulit. At parang nagmumula ito sa gilid ng masasamang demon at pamilyar din ito sa kanya. Sa himpapawid na naglalalkihan ng mga sasakyan pandigma. At sa isla ng ating bida habang may daladalang spiritual fruit ito si Xin Yuan. At sa utos din ng bida sa kanya na ipamahagi ito. Bigyan sila nagtig isa-isang bunga. Na tinanggap naman nila ito sa Yulian aso at ang matabang baboy. Bukod sa namamawis pa ang mga ito na kinapapasalamat naman nila ding tatlo. At sa katanungan din sa Yuan Chiwen na kung ano nabado ang balita sa master niya nito. Subalit din naman ito dinirekte na sinagot ni Yuan Chiwen kundi. Sinasabi niya lang sa bida na naramdaman mo na naman ba ang parehong pakiramdam ng pag-espiye tulad ng kanina. Sagot ng bida sa pagkakataong ito ay malinaw niyang naramdaman na ang sensasyong iyon. Nang isang taong nag-espiya sa atin ay nagmumula sa panig ng masasamang demon. Na pinahayag din naman ni Yuan Chiwen na kung nababahala ba do ito. Dagdag pa ni Yuan Chiwen talagang sadyang pinipilit nilang tayong papakilusan para sa ating mga puwersa sa front lines. At narinig niya din ang kanyang master na binanggit noon na hindi lang ang Blood Abyss battlefield. Marami pang ibang talento at henyo ng 33 makalangit na immortal na kaharian ang na-deploy sa larangan ng digmaan sa pagitan ng mga immortal at mga demon. Dagdag niya pa muli napaka-posible ng sinasabi mo pero kung may problema man sa likuran ngayon. At pinuntahan ni Master ang nakatatandang kapatid ko kaya hindi siya makialam dito. At hayaan muna natin sabihin muna sa City Guardian the West Sage Zuan ang tungkol sa mga haka-haka na ito. Sa sagot naman din ng bida ito nga ay maaari lamang maging kaso sa ngayon at ito ay ating mga haka-haka lamang. Kaya mangyaring mag-ingat na lang at maging mas maingat sa larangan ng digmaan sa hinaharap. Sa kabilang banda habang sa Central Hall Immortal Realm sila Yuan Chiwen at ang bida. May nakakasalobong naman dito sila at gumalang sa nakikilala sa Yuan Chiwen. At sa bida na nagpapasalamat siya na pagbahagi ng impormasyon sa kanilang Sage Zuan. Habang papalabas din sila Yuan Chiwen pinagmamasdan pa nga ito. Hanggang sa bigla na lang nagseryoso ang pagmumukha nito ng KTO-han niya. At may bigla naman din may itim na ibon at nagtatanong sa lalaki kung ba't naman daw siya tinawag. Pahayag niya sa itim na ibon na nakadapo sa balikan nito at tinatawag niyang master. Wika niya may nakapansin na may isang bagay na nakaligtaan sa larangan ng digmaan at ngayon. Ang The West Sage Zuan ang mga taong iyon ay maaaring gumawa ng ilang bagay tungkol dito ngayon na siya ay naabisuhan. Na sinagot din naman ng itim na ibon pahayag niya na huwag mag-alala ang lahat ng mga piraso ay nasa lugar na. At ngayon ay wala nang natitira na makakapidyo sa larong ito ng chess na nagsimula ng ilantad. At sa kabilang banda habang may mga kababaihan na isa ay nakaupo at ang isa naman ay sumasayaw.
At sa magandang babaeng ito na naglalakihan ang hinarap na may pakpak pa sa likuran, may tinatawag nga siya dito na pinapalapit sa kanyan. Ana agad din naman ito lumapit at bumati sa babaeng may pakpak na kanyang tinatawag na Demon King. At sa katanungan ng Demon King, pahayag pa niya, kayong apat na masasamang Diyos ay laging payapa kasama ang natitirang bahagi ng ating kaharian ng mga demon. Kung saan hindi pa natin naabala ang isa't isa, kaya't sabihin mo sa akin ano ang pinaplano mo ngayon. Pahayag din niya, lahat tayo ay tinatawag na masasamang demon mula sa mga bibig ng mga taong iyon. Dahil lang sa hindi pa tayo nakikipag-ugnayan dati ay hindi nangangahulugan na wala tayong kakayahang makipagtulungan sa isa't isa. Nanginitian lang naman ito ng Demon King. Pahayag niya din ang gusto niya talaga ay hikayatin ka na sumali sa aming panig bilang kanilang kapatid. Na sinagot din siya naman na may panglalandi, na maaari pa rin naman siyang maging kapatid ninyo, aking Demon King. Kahit na hindi siya sumali sa kaharian ng mga demon. At sa sagot ng Demon King at tila na nasasarapan, wika niya, hindi na iyon kailangan, maaari kang bumalik at sabihin sa iyong master na isa lang itong maliit na batang lalaki mula sa isang walang kamatayang kaharian. Sigurado akong hindi na magtatagal bago ko siya masuot sa ilalim ng kanyang palda. Na agad din naman ito naintindihan ng babaeng Minzahiro. Wika niya sa pamamaalam nito, pagkatapos ay gagawa din siya ng maingat na paghahanda. At nais din niya sa ang isang mabunga at kapaki-pakinabang na pakikipagtulungan sa isa't isa. Nangiti na lang din ang sinagot ng Demon King sa babaeng Minzahiro. Muli sa kabilang banda sa lumulutang na isla ng ating bida. Habang nang kukultivate si Sun Yulian, binabantayan naman nila ito dahil na rin sa kung ano naman daw kaya ang maaabot pa ni Sun Yulian. Natutuwa nga dito ang bida sapagkat mag-breakthrough ito si Sun Yulian. Sasabat naman dito ni matandang Song, kaya ng inaasahan sa immortal na bida ay walang imposible sa kanya. Pahayag din ng bida sa kanila, dapat lahat kayo ay gumawa ng mabuti para magtrabaho din ng husto. At bigla na lang din nga sumabog ang aura ni Sun Yulian, na ibig sabihin ay nagawa niya mag-breakthrough sa pagiging Sword Immortal. Nakinatuwa din naman dito ni Yuan Chiwen dahil sa tagumpay na nakamit ni Sun Yulian sa pagiging Sword Immortal nito. At sa pagbaba din ng mga paa dito ni Sun Yulian, may pumapalibot pa nga ito ng gintong enerhiya. At sabay din naman siyang binati ng kanyang mga kasamahan nito. Subalit agad din naman tumungo si Sun Yulian sa bida para yakapin niya, na kinabigla rin ng bida. Habang hinahawakan din ng bida ito ang ulo ni Sun Yulian dahil sa di daw siya talagang pinapahiya bilang master niya. Ngunit sa pagkakakita din naman ni Yuan Chiwen sa kanila, umiwas nga ang tingin nito. At sabay din umalis, na tila ba ay nagsisilos ito. At sa kabilang banda sa Zhangzhang Immortal Realm at sa bahay kainan at inumin na alak, habang maraming kumakain at umiinom, bulong-bulungan nila. Lahat sila ay talagang karapat-dapat daw na ituring na mga makalangit na pagmamataas at mahuhusay na henyo ng mga immortal na kaharian. Ang pagganap sa larangan ng labanan kanina ay talagang napakahusay at kamanghamanghang tingnan. At habang may nakaupo din na nakikinig sa kanilang usapan at umiinom. Dagdag ng mga bulong-bulungan nila na ang taong pangalan daw ni iyon ay Zhang Fan. Na kinapanglalaki ng mata niya sa pagbanggit ng pangalan ng bida. Na ito pala ay si Mu Chuan. Sa isipan niya dito na darating ang araw na siguradong maghihiganti siya. Pero sa ngayon kailangan niya ang pigilan ng sarili niya at matiyagang maghintay sa tamang pagkakataon. At sa may bigla naman din dumading na isang panauhin. At ito pala ay ang babaeng Demon King, pahayag niya sa tindero. Kung nakakita na ba daw ang tindero ng isang gwapong binata na may matalas na ugali dito kamakailan. Na sinagot din naman ng tindero ito, na wala siyang alam na sino man ang umaangkop sa paglalarawang iyon na bumibisita sa kanilang wine bar. Dagdag pa niya, ngunit kung may hinahanap ka, matutulungan kita sa pamamagitan ng pagbabantay. Na pinahayag din ng Demon King, naghahanap siya kay Senior Mu Chuan, dagdag pa niya. At mula din siya sa isang maliit na mundo at matagal ko nang gustong makilala si Senior Mu Chuan, ngunit nabalitaan kong nawala siya kamakailan. Na sinagot din muli ng tindero na siya pala ang hinahanap mo, si Mu Chuan ng tauna na iyon. Na pinagtaka ng Demon King kung bakit naging isa sang taunan. Habang sa tabi ay patuloy pa din sa pag-inumin ito si Mu Chuan. Subalit nagalit naman itong Demon King dahil sa pagmamaliit kay Mu Chuan habang paglabas din ito. Napansin nga ito ni Mu Chuan at napalinggan pa sa pagtataka niya din kung isa ba daw itong babae na kanyang tagasunod. Hanggang sa tumayo siya at sinundan ang papalabas na babae. Subalit sa pag-alis niya din naman ay kunukutsa pa siya na isa daw itong taunan, kaya't umaasa pa talaga ito na mapansin ng magandang babaeng iyon. At sa labas pinatigil nga ito ni Mu Chuan sa paglakad at tinatanong na may paggalang na kung bakit siya niya hinahanap. Sa paglinggan din naman ng Demon King, agad din niya naman ito nakikilala si Mu Chuan. Dahil din sa kagandahan ng babaeng ito, natigilan nga si Mu Chuan at napanganga.
At sa kalaunan karga-karga na ito ni Muchuan. Hanggang sa nagyakapan. At titigan sa isa't isa. At binuhat na karga-karga papalayo. At ang bunga at resulta ay nangyayari na nga.